Tuwang-tuwa po ang DA sa kanilang pag-aanunsyo, ma'am, na ngayon sa Kadiwa daw po makakabili na ang publiko ng sulit at saka yung Nutri-Rice. Yung Nutri ho mamaya pag-uusapan din natin. Pero doon tayo muna sa sulit rice na 100% broken. Tuwang-tuwa po sila na ito raw po available para po sa publiko. Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Actually, Sir Ted at Miss DJ, itong sulit rice ay sulit sa broken promises. Grabe. Ngayon lang natin na sa pagiging agriculture country ng Pilipinas ay ngayon lang tayo nakakita, nakarinig na mismo yung gobyerno ay pinopromote itong 100% broken na tama yung binanggit mo kanina sa pag tinignan ay parang yung mais na, yung pagkadurog na ng mais at mismo yung mga retailers din natin ay binabanggit na matumal yung bentahan kasi ang mga kapatid natin, mga mamimili ay siyempre pupunta pa rin sila doon sa nakasanayan na nilang halaga at saka yung nakasanayan na nilang yung whole rice, yung hindi ganyan na talagang broken. Kaya itong gobyerno kung ano-ano na lang ang mga pakulo na ginagawa niya, ibig sabihin yung mga pakulo niya nung nakaraang taon, yung Kadiwa Centers na nagbebenta ng 25% ng 25 per kilo, yung 29 pesos na binibenta sa ilang Kadiwa Center na ang mga nakakabili lang ay mga vulnerable sector. Tapos yung isa pa na paglalabas ng Executive Order number 62 na mula sa 35% na tariff pumuntang naging 16%. Na ito, sinabi na naman nila noon na mabababa na hanggang 7 pesos per kilo yung bigas. Pero hindi nangyari, bagkus ay tumaas pa yung presyo ng bigas. Meron din silang rice for all na 40 pesos. Pero again, hindi nito napababa yung presyo ng bigas sa palengke. At itong sulit rice at Nutri-Rice ay isa na naman pakulo pagbungad nitong 2025 kung saan kaming mga nanay ay talaga naman yung humahaba yung aming pamimili sa palengke, pagpunta namin sa palengke, saka iikot para maghanap ng kahit paano ay medyo mababang presyo ng presyo ng pagkain, lalong-lalo na ng bigas. Itong sulit rice ay meron sa palengke pero 40 pesos per kilo ang ang presyo. Ngayon ay nasa Kadiwa Centers kung saan ay ito nga 36 ang binabanggit ng gobyerno. Para sa pantay bigas at sa mga magsasaka, lahat ito ay pakulo ng gobyerno, palabas lang para ipakita na doon sa mga programa niya, polisiya niya ay may nabibiling mababang presyo ng bigas. Pero tignan natin, hindi rin ito magtatagal dahil hindi magiging sustain dahil hindi naman prioridad ng gobyerno yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, bagkus ay lumalala yung laki ng ini-import natin na pinakamalaki sa ilalim ni BBM na umaabot na ng 4.68 billion metric tons. Pero despite that, ay nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Oo. Ma'am Cathy, sa 36 pesos per kilo sa Kadiwa ng 100% broken na sulit rice, di ba mahal pa rin? Parang mahal pa rin yata iyon. Totoo yan, Sir Ted. Mahal pa rin yan dahil kung maalala natin, walang nagbenta ng ganyan 100% broken sa mga nagdaang taon sa kasaysayan ng pagiging agriculture country natin. Kasabay yan ay napakataas pa. Ang hinahanap talaga ng mga mamamayang Pilipino. Siyempre, yung 20 pesos na pangako ni BBM na 3 years na niya sa pagiging presidente ay wala tayong nakikita. At kung hindi niya maibalik kung hindi niya matupad yung 20 pesos per kilo, kahit man lang ilapit niya sa 25 pesos per kilo hanggang 27 pesos per kilo. Pero malayo. Pangalawa, hindi rin magtatagal yan kasi mula sa imported at pangalawa ay talagang nag-veer away pa rin yung ating mga mamimili sa 100% broken dahil ang inaalala nila baka maging lugaw pag sinaing nila. Pangalawa ay siyempre nasanay na sila dun sa dati nilang binibili na klase ng bigas. Opo. Sige. So hindi magre-resulta yan ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kahit may sulit rice, may Nutri-Rice,
another pakulo yan ni BBM pa ngayong 2025. Opo. Ma'am, ano po ang inyo po naman pong kaisipan at damdamin doon sa maximum retail price para po sa imported rice? Mukha pong effective Enero 20, itatakda na po ito ng DA. Doon sa maximum suggested retail price certain ay talaga naman masihilain pa ito pataas yung ating locally produced na bigas dahil napakataas yung 58 pesos na MSRP na itinakda ng DA. So meron tayong nakikitang mga imported rice na 55 pesos, 54 pesos. So kapag inilagay mo yan sa 58 pesos, ay magbubunyi pa yung mga traders at saka mga millers dyan dahil yun ang susundin nila. At ang pinakamasakit dito ay dahil nakatali na yung presyo ng bigas sa world market, ay tiyak, hihilain niya pa taas na presyo yung ating locally produced na bigas. At pangalawa ay siyempre yung mga kapatid natin mas pinipili pa rin yung locally produced dahil masarap, malambot, mabango. At kung ganun ang mangyayari ay pwede pa nilang gamitin yung maximum suggested retail price para dun sa pagtaas. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa. Sige po, ma'am. Sa panghuli po na lamang, ma'am, ano po ang inyong reaksyon dito po sa mga nagsasabi na ang inyong grupo wala nang makitang tama dito po sa Marcos administration at sa panunungkulan po nitong kanilang kalihim sa DA, si Ginoong Laurel Chiu, at puro na lang daw ho pula ang inaabot ng gobyerno sa inyong grupo. Ano ba daw ho ang inyong maaari pong ipanukala sa gobyerno para po bumaba ang presyo ng bigas at umunlad po ang ating sektor ng agrikultura? Sige po, Ma'am Cathy, kayo na po sumagot. Napakagandang tanong, Sir Ted. Actually, hindi kami magsasawa na ipanawagan ng pagbabasura doon sa RA 11203 o yung Rice Liberalization Law. Ganun din yung inilabas niyang Executive Order number 62 kung saan nakita natin na mahigit 9 billion yung foregone revenue at hindi rin naman nito napababa yung presyo ng bigas. Hindi kami magsasawa na ipanawagan yung pinaka-basic issues ng ating mga magsasaka na siyang solusyon para doon sa napakataas na presyo ng bigas, ng pagkain dito sa Pilipinas. Yung tipong yung lupa ng ating mga magsasaka na aagaw sa kanila na land use conversion. Simple lang naman sana na maglabas siya ng executive order para ipagbawal yung land use conversion, ipagbawal yung land grabbing, kasabay niyan ay yung subsidy pa rin ng ating mga magsasaka. Nananatiling yung panawagan namin sa 25,000 support subsidy sa production cost ng ating mga magsasaka ay napakalaking bagay yun para sa kanila dahil tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon. Kasabay nun ay yung kompensasyon ng ating mga magsasaka dahil nitong nagdaang taon ay talaga naman silalanta ng todo yung mga produkto ng ating mga magsasaka. Inabot yung El Nino, tapos yung sunod-sunod na bagyo na talagang baon sa utang yung ating mga magsasaka. Kasabay din yan, Sir Ted, siyempre yung mga post-harvest facilities. Hindi tayo nagkulang doon sa panawagan natin na kailangan ng post-harvest facilities yung ating mga magsasaka. Kaya maraming nasasayang na produkto nila, yung wastage sa palay dahil sa kawalan ng post-harvest facilities. Yung kamatis, kapag panahon ng anihan ay talagang naitatambak sa mga highway dahil hindi nabibili. Ngayon ay 350 pesos per kilo. At higit sa lahat, yung subsidy para sa presyo ng bigas sa palengke, maibalik yung dating subsidized price ng NFA na 27 pesos to 32 pesos per kilo. Nagawa naman ng gobyerno yan pero sa ilalim ng RA 11203, nakita natin kung paano niya silalanta yung hanap buhay ng ating mga magsasaka dahil doon sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng presyo ng kanilang produkto, farm gate price ng palay, kasabay niyan ay tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng bigas dahil ibinigay ng gobyerno yung mandate niya to regulate yung presyo ng bigas sa palengke sa mga pribado. Kung saan ito, 6 years na yung batas ay nakita natin na all-time high at 64% sa ating populasyon ang nagsasabi na sila ay hirap na hirap. At sa nakaraan, yan ay naranasan sa 20 years, no?
Opo. 20 years ngayon. Kaya ganun kahirap ang buhay. Kaya hindi tayo pumupula sa gobyerno, tayo ay nagmumungkahi. Yun lang, hindi niya talaga sinusunod. Ibig sabihin, yung kanyang mga polisiya ay hindi naglilingkod sa malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, kundi sa mga negosyante at Opo. sa mga